Dito sa Japan, hindi lang basta pictures yung titignan mo para makapag-decide kung ano yung o-orderin. Sa mga restaurants, meron sila mismong sample illustration ng mga pagkain na kapag ka-in-order mo, ito mismo yung darating sa'yo. Kung nakikita nyo guys, hindi ako nakapang-work outfit ngayon kasi syempre wala tayong pasok. Araw din ang sahod ko ngayon kaya naman naisip ko na kumain sa labas. Kaya kinuha ko na yung battery ng bike, nagsuot na rin ako ng sapatos para talagang hindi masayang yung Yasumi natin. Nangihinayang kasi ako sa isang araw kapag ka-Yasumi ko tapos nandito lang ako sa loob ng bahay. Lalo na sakto ngayong araw, tignan nyo naman yung panahon. Ang ganda-ganda ng sikat ng araw. Kaya wag na wag talaga nating sasayangin yan. Tignan nyo naman guys, feel ko na talaga magbabad sa ilalim ng araw. Napatigil ako dito sa may tulay kasi dumaan yung train. Grabe, sobrang ganda. Yung mga cherry blossom trees na malapit sa amin, hindi pa talaga nagsisimulang magkaroon ng bulaklak. May nakahulog nga ng payong dito sa may ilog. Tumigil lang din ako dito kasi para talagang salong-salo ng mukha ko yung sinag ng araw. Sakto, meron din ako nadaan ng ATM. Kung napanood nyo yung nakaraan kong vlog na nagbenta ako ng iPad, yung napagbentahan bago ko pa maubos, i-deposit ko na muna dito sa account ko. Kasi guys, nako, maipang shopping ko lang talaga to at maipang kakain sa labas. Hanggang sa magugulat na lang ako saan na napunta yung pera. Pero ang totoo, sa tiyan ko talaga. Napakaaliwalas talaga ng Toyama kapag maganda yung panahon. Mahangin din pero yung mga bangs ng mga hapon hindi naman masyadong nililipad. Yung buhok lang. Ito nga yung nasa intro natin kanina guys kasi yung mga restaurants dito sa Japan, hindi basta pictures lang yung ipapakita sa'yo para makapag-decide ka kung ano yung o-orderin mo. Ito yung tinatawag na shokuhin sampuru. Tipong kung ano yung nakikita nyo dyan, once na ayan yung in-order nyo, ganyan-ganyan din yung darating. Tapos, merong iba't ibang klase ng noodles dito. Meron ding illustration na talagang parang totoo. Karamihan ng mga restaurants dito sa Japan, meron ng ganyan. Dumating na yung salad ko. Unlimited bread din yung in-order ko at itataob ko lang to kapag kaayaw ko na. Tignan nyo guys, napakaganda ng forma ng Haponesang to. Inuna ko nang kainin itong salad kasi kapag nauna yung kung ano yung mas masarap, nako, baka hindi ko na makain itong gulay. Kaya technique yun guys. Kapag kumakain tayo, unahin natin yung mga salad tapos talagang ihuli kung ano yung masarap na pagkain. Dumating na yung pinaka-order ko, itong bolognese spaghetti. Lately, nahihilig ako dyan. Dahil nga unlimited yung tinapay ko. Grabe guys, bigay lang sila ng bigay sa akin. Sinubukan ko rin isawsaw sa sauce. At grabe guys, sobrang sarap. At para sa magtatanong kung saang restaurant to sa Toyama, dito ito sa Marut, sa floor ng mga restaurant at nag-iisang pasta restaurant lang to. Kaya naman madali lang hanapin at puntahan. Ngayon ko lang natutunan to guys, ganito pala yung pagkain ng spaghetti. Merong spoon and fork. Mahilig kasi ako mag-observe sa paligid. Nakita ko sa mga customers, marami sa kanila ganito kumain. Merong kutsara at hinidor. Nung naubos ko na, uminom na rin ako ng tubig. Hinuli ko talaga to para hindi ako mabusog agad. Tignan nyo naman guys, simot na simot. Dumiretso na ako sa baba para mag-grocery. Ang bumungad sa akin, napakaraming products na merong kinalaman sa season ngayon. Kung ano kasi yung season dito sa Japan, asahan mo na marami ka rin makikita ang ganong mga flavor or kinds ng pagkain. Ang daming sakura. Kumuha na ako ng basket para makapagsimulang mamili. Kumuha lang ako dito ng nakamarinate na chicken para kapag ka tinatamad magluto, isasalang lang to sa pan tapos luto na, meron ka ng pagkain. Pero kapag naman sinipag magluto, bumili rin ako ng karne para doon. Itong chicken breast at itong chicken wings. Season nga rin ngayon ng strawberry kaya ang dami mong makikitang strawberry sa supermarket. Kumpara sa ibang panahon, mas mura nga yung strawberry ngayon. Pero syempre, meron pa rin talaga yung mga mahal na klase. Nakita ko ngayong Haponesa dito, chinecheck niya talaga kung masinsinan yung prutas bago niya bilhin. At grabe naman tong pakwan na to guys, nasa 1,000 pesos lang naman. Ito namang melon, nasa 1,600. Kinonvert ko na sa peso para talagang malaman nyo kung gaano kamahal yung mga prutas dito. Syempre, hindi na ako bumili. Kumuha na lang ako ng enoki, tapos itong pampalasa na salt and pepper. Kumuha rin ako ng maliliit na cut ng pork para sa paggawa ng enoki. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakagawa nun. Ayun, konti lang naman yung mga naipamili, nagbayad na rin ako. Pagkalabas ng Marut, nagsiset up na sila dito ng mga stalls. Mala-anime talaga kapag dumadaan yung train. Yung Starbucks dun sa may Marut, walang mga kape, puro tea. Special siya na klase ng Starbucks. Kaya naglakad pa ako ng konti para makapunta sa isa pang Starbucks. At dito na ako mag-chill at iinom ng kape. Pampagising ng diwa.